As of our latest monitoring po, no, this is as of August 15, tayo po ay nakapagtala na ng 97 na kaso po ng leptospirosis dito sa ating region. So ulitin ko po, no, from January to August 15, 2026, nakapagtala na po tayo ng 97 na kaso po ng leptospirosis dito po sa ating region. Mm-hmm. So ikukumpara po natin ito from last year, mas mababa pa rin po ng 63%. Dahil last year po, same time period, nakapagtala na po tayo ng 266 na kaso po ng leptospirosis. Yes ma'am, unfortunately, no, 6 po ang naitala natin na namatay dahil po sa leptospirosis. This is again from January to August 15, 2026. Tama po kayo dyan ma'am, no? Actually, nung ano pa lang po, nagsisimula pa lang po yung pagbuhos ng ulan, in-anticipate na po natin, no, na talaga magkakaroon po ng mga kaso ng leptospirosis. Kasi historically, kapag umuulan at nagbabaha, tumataas po, no, yung kaso ng mga sakit na ganito. So ang ating pong departamento ay nagbigay na po, no, ng advisory sa lahat po ng ating mga government hospitals at ating mga DOH hospitals na magtalaga po, no, ng kanilang mga leptospirosis fast lane, pati na rin po dengue fast lane. Para yung mga pasyente po natin na meron pong sintomas ng leptospirosis at dengue, ay pwede pong pumunta sa pinakamalapit na ospital at hindi na po pumila, no? Pumunta na lang po doon sa fast lane para matignan po silang agad at mabigyan po ng agarang medical attention. Sa ngayon ma'am, according po, no, sa mga reports natin na nanggagaling po sa ating mga hospital, meron pong pagtaas ng pagkonsulta po, no, at ng ating mga tao po dahil po sa exposure nila sa baha. At meron din pong mga naitatalang admission, no, ng leptospirosis sa ating mga ospital. Last week nga lang po, no, sa buong region nakapagtala po tayo ng 12 na bagong kaso po, no, ng leptospirosis. Ngunit ang atin pong sinisiguro, wala pa naman tayong reported, no, na kakulangan sa ating mga hospital beds at sa ating mga gamot para po sa leptospirosis. So patuloy po natin yung minomonitor, patuloy po nating binabantayan, at patuloy po nating gagawan ng paraan, no, upang hindi po magkaroon ng kakulangan doon po sa ating mga hospital beds, sa ating mga health personnel at sa ating mga gamot para sa leptospirosis. Ang dengue naman po natin, no, as of the latest monitoring from January to August 15, ay nagkaroon na po tayo ng 143 na kaso po, no. 5,809. Ulitin ko po, no, as of January to August 15, 2026, tayo po, no, ay nagkaroon na ng 5,809 na kaso po ng dengue dito po sa ating region. Kung atin po ulit ikukumpara from last year, nagkaroon po ulit ng kaunting pagbaba, 19% lower po tayo, no, from our cases last year, dahil last year po same time period nasa 7,171 po. Unfortunately, ma'am, 16 po, no, 16 po ang namatay dahil po sa dengue. This is again from January to August 15, 2026 sa buong region 1. Sa ating pong mga nakikinig na unang-una po sa leptospirosis, ang pangunahing payo po, no, ng Department of Health ay umiwas po tayo sa paglusong sa tubig baha o sa kahit na anong maruming tubig po, no, na maaaring may leptospirosis na bacteria. Kung hindi naman po tayo makakaiwas kasi may kailangan po tayong gawin sa tubig baha at sa maruming tubig, magsuot po tayo ng proteksyon katulad po ng rain boot para hindi po ma-expose sa tubig baha. At meron po tayong tinatawag, no, na post-exposure prophylaxis. Ito po ay antibiotic na iinumin natin. Ang tawag po dito ay doxycycline. 24 hours after po nating lumusong sa tubig baha. Ngunit dahil ito po, no, ay isang antibiotic, kinakailangan pong kumonsulta sa pinakamalapit na doktor para po kayo ay magabayan ng maigi kung paano po ang tamang pag-inom ng doxycycline. So again po, no, huwag po tayong lulusong sa tubig baha.
Pero kung lulusong po tayo dahil meron po tayong gagawin, magsuot po ng pananggalang at kumonsulta po no, sa pinaka na health center po sa inyong post-exposure antibiotic. Para sa dengue naman po, ang ating pong palagi ang paalala no, ay yung ating pong 4 o'clock habit. So sa ngayon na nag-uulan-ulan, marami po no ang mga natitirang breeding site, yung mga stagnant water po no na maaaring pangitlugan ng lamok na nagdadala ng dengue. So ugaliin po natin na every 4 o'clock, hahanapin po natin yan, itataob po natin yung mga lagayan na meron pong stagnant water, itatak, tutuyuin at tatakman. Nang sa gayon, maiwasan po natin or makontian po natin, malesen po natin yung mga breeding site ng mga mosquito at malesen din po natin yung population at exposure natin sa mosquito bites. Kasi ating pong tatandaan kapag wala pong lamok na nagdadala ng dengue, hindi po tayo mahahawa nito. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.